Ang panahon ng Adbyento ay panahon para tumigil sandali at tingnan ang ating budhi. Ano ba yung mga dahilan kung bakit hindi natin lubos na makita ang pagdating ng Diyos sa ating buhay? Ano ang mga nagiging hadlang para matanggap natin ng buong buo ang Panginoong dumarating sa atin? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin ito, "Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas." Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai, balang at pulot-pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sinong nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi, at huwag ninyong ipangahas na kayo'y mga anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagka ganitong magpapasko, parang napakabilis ho ng panahon. Una, dahil nasasabik tayo sa darating na Kapaskuhan. Pangalawa, dahil parang kulang na kulang yung oras natin para sa paghahanda, para bilhin yung mga kailangan nating bilhin, linisin ang mga kailangan nating linisin, ihanda ang mga dapat ihanda. At ang panahon ng Adbyento ay para bang nagsisilbing preno sa atin na magdahan-dahan sapagkat baka sa sobrang pagiging abala natin ay makalimutan natin na ang tunay na diwa ng panahong ito. At ito ay ang paghahanda ng ating mga puso sa pagdating ng ating Panginoon. Hindi lamang sa darating na Pasko, kundi sa wakas ng panahon at gayon din sa Kanyang pagdating araw-araw sa ating buhay, lalo na sa pagtanggap natin sa Kanya sa banal na Eucharistia. At sa pagkatao ng mga taong nasa paligid natin, lalo na yung mga nangangailangan. Ang panahon ng Adbyento ay panahon para tumigil sandali at tingnan ang ating budhi. Ano ba yung mga dahilan kung bakit hindi natin lubos na makita ang pagdating ng Diyos sa ating buhay? Ano ang mga nagiging hadlang para matanggap natin ng buong buo ang Panginoong dumarating sa atin? Ipinapaalala sa atin ngayon ni Juan Bautista na kung meron mang napakalaking hadlang para sa pagdating ng Panginoon sa buhay natin, ito ay ang kasalanan. Kaya naman, ang panawagan niya ay magsisi tayo at talikdan ng mga kasalanang ito. Dahil baka kung minsan, napakarami nating inihahanda, nililinis natin ang ating bahay, napakarumi naman ang ating buhay. Kaya nga, ang panahon ng Adbyento ay panahon din ng pagkukumpisal.
Sapagkat dito lubos na napapatawad ang ating mga kasalanan, dito nalilinis ang ating mga puso, at dito nagkakaroon ng puwang ang awa ng Diyos. Dumarating si Jesus sa isang malinis na puso. Kaya nga sana maglaan tayo ng oras ngayong panahon ng Adbyento, ilang araw pang nalalabi. Pumunta tayo sa sakramento ng kumpisal. Sapagkat nung tayo binyagan, nawala naman na yung lahat ng ating kasalanan. Pero nandun pa rin yung ating kahinaan. At ang dahilan kung bakit hindi natin masyadong ma-appreciate ang pagdating ng Diyos sa buhay natin, kaya hindi natin nakikita si Kristo sa buhay natin, kasi nga may mga kasalanang nakabara at nakapatente sa puso ng bawat isa. Kaya naman, ngayong panahon na ito, mangumpisal tayo at magsisi sa ating mga kasalanan. Minsan kasi, niisip natin, sapat na yung mga ginagawa nating tradisyon kapag Pasko para magampanan natin ang ating obligasyon sa Panginoon. Minsan niya, ginagawa natin obligasyon ang simbang gabi kahit hindi naman. Ang simbang gabi ay isang debosyon, pero ang obligasyon natin ay magsimba kapag araw ng linggo. Tama o mali? Di ba? Kaya nga, wag nating isipin na kapag nakapagsimbang gabi tayo, nabayaran na natin yung mga kasalanan natin. Hindi po. Kailangan pa rin magkumpisal. Wag nating isipin na kapag nakatulong tayo sa kapwa natin, sapat na yon bilang pambayad sa mga nagawa nating kasalanan. Tandaan ninyo, yung mga gumawa ng katiwalian, matulungin din sila sa kapwa, matulungin din sila sa simbahan, pero hindi nila tinalikuran ang ginagawa nilang kasalanan. At yun ang nakalulungkot. Baka kagaya tayo ng mga Pariseo at mga Saduceo na lumalapit kay Juan Bautista upang magpabinyag, pero hindi naman totoong nagsisisi. Pakitang tao lang, nagri-ritual lang. Pero yung ritual ay walang epekto sa kanilang buhay sapagkat ayaw naman nilang talikuran ang nagawa nilang kasalanan. Kaya nga, hindi lang panahon ng pagsisisi ang Adbyento, kundi panahon din ng pagninilay ano yung mga dapat baguhin natin sa ating buhay. Kasi hindi po pwedeng paglipat ng taon, ganun pa rin tayo. Dapat may nababago man lamang at may mas nagiging mabuti sa ating pagkatao. Amen? Perpekto ba kayo? Meron siguro ang pangalan perpekto. Pero walang taong perpekto. Tama o mali? Mayroon at mayroon tayong kailangang baguhin sa ating sarili taon-taon. At ngayon pa lang, isipin natin pagkatapos nating mangumpisal, ano ang mga bagay na kailangang ayusin natin? Anong mga bagay yung kailangan nating tuwirin sa ating pamumuhay para maihanda natin ang ating sarili sa pagdating ng Panginoon? Kasi hindi natin alam kung kailan darating yon. Pwedeng bukas, pwedeng sa isang araw, haharap tayo sa Diyos. Handa na ba ang ating mga puso? At pangatlo, minamahal ko mga kapatid, inaanyayahan tayo ngayong panahon ng Kwaresma na ituon natin ang ating mga sarili sa totoong pinakamahalaga, na ang diwa ng Pasko ay ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi yung mga bagay na inaasam nating makamit sa darating na Kapaskuhan. Marami po sa atin nagulantang sa pahayag ng isang opisyal ng gobyerno, kasya na daw yung 500 para sa Noche Buena. Siguro nadismaya kayo, nainis kayo, nainsulto kayo. At tama naman na maramdaman natin yon kasi alam naman natin na hindi sasapat yung 500 para doon sa nakagis na nating handaan kapag ka Noche Buena. Tama o mali? Pero sana isipin din natin na yung 500 na iyon, para sa ibang tao, pambili na ng gamot. Para sa ibang tao, yung 500 na yon, pambayad na sa ospital. Para sa ibang tao, yung 500 na yon, hindi lang magtatawid ng gutom, kundi magtatawid ng buhay nila para abutan nila ang Pasko. Kaya nga kung meron kang 500, sana wag lang reklamo na bakit ito lang, hindi ito kasya para sa Noche Buena. Sana maalala mo na hindi yung Noche Buena ang dahilan para maging masaya ang Pasko. Sana maalala mo na meron kang kapwa-tao na ang hangad lamang ngayong Pasko ay hindi yung masarap na pagkain, kundi kumpletong pamilya. Alam niyo, naranasan ko ito. 8 years ago, na-aksidente po yung kapatid ko bago magpasko. Diretso po ng ICU.
Durog ang mga ngipin, may damage ang muka, durog ang kanang binti. Kala po namin hindi na siya aabot talaga sa Pasko. Malungkot na ho kami. Araw-araw kasabay ko ho sa jeep, yung mga namimili sa Divisoria ng kanilang mga pamasko at mga pandekorasyon. Pero ako, naghahanap ng dugo para sa kapatid ko. Naranasan namin na noong December 24, pagkatapos ng misa, ang diretso namin ay hindi sa lamesa kundi sa Jose Reyes Memorial Hospital. Dahil doon kami nag-Noche Buena. Tang dala-dala ko, lechong manok at kanin, tubig. Yun na ang aming handa sa Noche Buena namin noong taong iyon. At dahil nasa ward lang yung kapatid ko, hindi pa kami nagkasabay-sabay kumain, isa-isa lang ang pasok. Buti na lang, may natira pa sa aking lechong manok. Dahil unti-unti lang yung kain namin. Pero alam niyo, isa yun sa mga pinakamasayang Pasko. Hindi dahil sa handa, kundi dahil sa biyaya ng Diyos na buhay pa ang aking kapatid at kumpleto ang aming pamilya. Kaya kung napakaraming dahilan para sa iyo na malungkot ang Pasko dahil kulang ang pera, walang bagong damit, walang masarap na pagkain, ang pakaisipin mo, ang dahilan talaga ng Pasko ay hindi naman ang mga bagay na ito, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Si Juan Bautista hindi naghangad ng magarang damit at masarap na pagkain. Ang kanyang kinain sa ilang ay balang at pulot-pukyutan. Ang kanyang damit ay balat ng kamelyo at balat ang kanyang pamagkis. At niwala siyang marangyang bahay na tinutuluyan. Pero masigasig siyang nagsagawa ng kanyang misyon. Nagpatuloy ang kanyang buhay sapagkat ang pinanghahawakan niya ay hindi ang mga bagay na lumilipas lamang. Ang kanyang pinanghawakan ay ang pangako ng darating na tagapagligtas. At sana ganun din tayo. Ang panghawakan natin ay si Jesus na kasama natin araw-araw. Sa hirap man o sa ginhawa ng buhay, malungkot man tayo o masaya, walang mababago sa kahulugan ng Pasko dahil ang kahulugan nito ay si Kristo. At sana, huwag nating sayangin ang ating panahon. Hanggat may pagkakataon pa tayong tanggapin siya sa ating mga puso, linisin natin ang ating pagkatao, magkumpisal tayo upang maging tunay tayong handa sa kanyang pagdating. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ini-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais man ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martinan Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.